inyong lahat. Buhay na buhay ba mga St. Peterians? Bumalakpak ang mga buhay na buhay. Taas ang kanang kamay. Sa ngalan ni Jesus, bagyong Yuman, alis na. Ibig sabihin, mawala na. Hindi kasi baka malihis sa atin, mapunta naman sa ibang bansa, di kawawa din sila. No? Okay, no? So tayo po ay muling tinipon ng Panginoon. Sabi nga sa Matthew 18, whenever 2 or 3 are gathered, God is with us. Amen. No? Kaya pa nagtipon-tipon daw ang mga mananampalataya. No? Ang pinakamaliit ay, tawag natin chapel, no? Maliit na parang templo na kung saan nagtitipon tayo, no? Chapel. Pag malaki yung chapel, nagiging parokya. Yan, parish church, di ba? Pag malaki na, mas malaki pa sa parokya, anong tawag doon? Katedral. Ayan, no? Meron tayong Manila Cathedral. O pag malaki pa sa katedral, anong tawag doon? Basilica. Ayan, no? Basilica. Di ba? Meron. Pagkama sa Pilipinas, merong minor basilica. Quiapo is a minor basilica. Pero meron pang basilica. Malaki. Pag napunta kayo ng Rome, andun yung mga malalaking basilica. 4 yun. No? Yung St. Peter's Basilica. Paborito ni Tita Del, puntahan sa Rome. Kasi yun ang pinaka-famous, St. Peter's Basilica. Meron din doon ay St. Paul's Basilica. Kay St. Paul, outside Rome, no? Malaki din yon. Laki. Maging puro ginto. Ayan, malaki, no? Mas malaki pa sa building na to. Ayan, no? Malaki, no? Malaki pa sa mall. Parang SM North, malaki pa doon. Ayan, malaki. Malaki ang basilica, no? Talagang dulot-dulo makikita mo. Andun din yung St. Maria Maggiore. Nakilala siya ngayon kay Mama Mary kasi doon nilibing si Pope Francis, St. Maria Maggiore. Pero ang pinakamalaki dyan, pinaka-importante dyan, ay yung Lateran Basilica. No? Akala natin St. Peter no? Hindi. Siya ang pinakasikat yan. No? Pero ang pinaka-importanteng simbahan natin, pinakamalaking simbahan ng lahat ng simbahan ng mga Katoliko, inang simbahan ay Lateran Basilica. Lateran Basilica in honor of St. John the Baptist. No? Kinonsagra yan, kinonsecrate yan, dinedicate, 4th century pa, 4th century. Ngayon, ano na tayo yun? 21st century, tagal na. 1,700 years ago. Sino buhay pa nun? Wala, no? Manta kayo no? 4th century, 1,700 years ago, kinonsecrate ng ating simbahan, ng Santo Papa, ang Lateran Basilica as the seat of the chair of Peter. No? Bakit siya ang pinakamahalaga? Kasi yung official seat, mayroong upuan yan the authority of the church sits in Lateran Basilica. Kaya yan ang official na simbahan ng lahat ng Santo Papa. Official na simbahan ng lahat ng Santo Papa, including Pope Leo XIV. Lateran Basilica. Amen? Ngayon, ang ginugunita natin, yung dedication of Lateran Basilica. So, ano ang mensahe ng ating pagdiriwang sa araw nito? Bakit mahalaga sa simbahan ng araw nito? Dahil sa kahalagahan ng templo. Ganon nga. Kasi anumang simbahan, chapel, parish, cathedral, basilica, they are all symbolism of the temple of God. Sabi nyo, templo. Templo, no? Pag nabasa kayo ng Bible, from the Old Testament to the New Testament, napakahalaga ng templo. Kasi ang templo dito, narito ang Diyos. No? Ang Diyos ay sumasa atin, bumababa ng langit, sumasa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang templo. Ang sagradong lugar na kung saan naroon ang tunay na Diyos. No? Doon nag-uugnay, doon naglalapit, doon nagbibigkis ang Diyos at ang tao sa templo ng Panginoon. Amen? No? Dito natin ginagawa ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos, no? Sa loob ng templo. No? At hindi sa mga Diyos-Diyusan sa mundo. Ang tunay na Diyos ay nasa kanyang templo. Sabi nga sa first reading, the Shekinah. Sabi nyo ngayon, Shekinah.
Magandang pangalan ng bata yan, Shekinah. No? Ibig sabihin yan, presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos. Shekinah, no? Ay nasa templo. Pero ano maganda sa templo? Yung unang pagbasa. Yung unang pagbasa sa Ezekiel, chapter 47. Sa templo daw, bakit mahalaga? Hindi lang nariyan ng Diyos, no? Nakapiling natin, doon dumadaloy ang masaganang pagpapala ng Diyos. No? Ang pagpapala ng Diyos, no? Para sa ating kagalingan, kalakasan, di ba? Pagpapala at kaligtasan ay dumadaloy sa pamamagitan ng templo ng Panginoon. No? Kaya yung parang tubig, dumadaloy. Di ba? Sabi sa pagbasa, no? From the temple flow, no? The blessings of God that will enrich humanity, enrich the world. Kaya magkakaroon ng maraming mga pagkain, maraming isda, maraming gulay, maraming mga puno, na kung saan ang mga bunga ay magiging pagkain natin at ang dahon ay magiging gamot natin. Kaya sa simbahan, doon dumadaloy ang pagpapala ng Panginoon. Kaya mahalaga sa atin, pumapasok tayo ng simbahan. Amen? No? Tuwing linggo, yung iba nga araw-araw sapagkat sa simbahan, dito natin madadama ang Diyos at ang biyaya ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw. Palakpakan natin ang Panginoon. Yeah, okay, diba, no? Pero sa Ebanghelyo, no, nagkaroon ng transformation. No? Ang templo ay hindi lang ang simbahan, no? Sapagkat sinabuhay ni Kristo ang kahulugan ng templo. Diba, sabi nga, kasi ang ginawa ng ang problema kasi sa templo, yung mga tao doon, corrupt. Siguro, alam nyo na yung mga corrupt na yan. Kino-corrupt nila ang templo. Sinira nila yung templo dahil sa kanilang mga pandaraya, no? Mga ghost projects, mga ganyan. Ano? Di ba, no? Ang salawahan talaga ang tao. No? Kaya sabi ni Kristo, nagalit siya. Ginawa niyong, kinurap niyo ang templo ng Panginoon. No? Kaya't wasakin natin ito. Itatayo ko ito ng 3 araw. Sabi, in 3 days, I will raise it up, the temple of God. Kaya nagtaka sila, paano mo gagawin yan? No? Tagal-tagal na namin ginagawa itong templong ito. Sabi niya, sinabi ni Kristo, ako yung bagong templo. Ayan, ang bagong templo na kung saan nariyan ang tunay na Diyos at dadaloy. Di ba, nakapako si Kristo sa krus, sa kanyang side, dumaloy ang tubig at dugo para sa ating kaligtasan, kagalingan at pagpapala. Si Kristo ng templo lang, the new temple of God is Christ, the body of Christ. Amen? Kaya para sa atin, mahalaga yung krus. Mahalaga yung krus ni Kristo. Bawat simbahan, merong krus ni Kristo, yan ang temple of God. God Himself is the temple. At sa pamamagitan ng kanyang sa kanyang side, dumaloy ang tubig at dugo para sa ating kagalingan, pagpapala at kaligtasan. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Pero maganda yung sinabi ng second reading ni St. Paul, no? 1 Corinthians 3:16. Si Ryan, ang paborito niya ay John 3:16. Ano yung John 3:16? Ngayon, sabi naman ni St. Paul, meron ding Corinthians 3:16. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ni St. Paul sa pamamagitan ng Corinthians 3:16? Don't you know that you are the temple of God? Ikaw daw ang templo ng Panginoon. Di ba dati? Simbahan, di ba? Tapos naging si Kristo. Ngayon, dahil nga sa binyag, dahil sa binyag natin, naalala nyo ba, kailan kayo bininyagan? Ayan, bininyagan, nasa iyo na ang Diyos. Kaya sabi nga ni St. Paul, don't you know that you are the temple of God? The Holy Spirit is with you. No? If you destroy the temple, God will destroy you. Because you are the temple of God and you are holy. Kayo ang templo ng Panginoon. Kaya ngayon, tayo na raw ang templo ng Panginoon. We are the body of Christ. Sabi nyo nga, body of Christ. Sabi mo sa katabi mo, you are the body of Christ. Yan, no? Diba? Kaya wag natin iisnabin ang ating katabi na binyagan. Wag natin sasaktan. Wag natin pababayaan. Huwag nating sisiraan sapagkat lahat ng binyagan, ikaw ang templo ng Diyos. No? We are the temple. We are holy. Kita mo, hindi lang dito tayo ordinaryong tao. We have been elevated to be the living temple of God. No? Kasi nasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Kaya pag sinaktan mo yung binyagan
sinaktan mo yung body of Christ, ang Diyos ang gaganti sa iyo. Kaya ayaw natin ng EJK. Pinapatay ang templo ng Panginoon. Babalikan ka ng Diyos. Patay kang bata ka. Yan, no? Kaya alagaan natin ang katawan natin. Huwag natin pababayaan. Kung ano-ano ang kinakain natin. Kung ano-ano mga ginagawa natin. Nasisira yun. Tapos yung mga ginagawa natin mga makasalanan. Nasisira yung templo ng Panginoon. Diba? Kita nyo nangyari sa mga politiko. Diyan sa mga kontraktor, diyan sa mga DPWH, sumama na yung kanilang pagkatao, sumama na yung, asan ang templo? Ikaw ang templo ng Panginoon. Kristiyano ka, Katoliko ka. Bakit nasira yung pagiging templo mo? Dahil nga sa corruption. Kaya ang corruption, masama yan eh. Corruption, sinisira ang ating buhay, ang ating pagiging templo ng Panginoon. Amen? No? Kaya yan ang hamon sa atin, no? Alagaan mo ang iyong sarili, ang iyong character, ang iyong pagkatao, sapagkat nasa iyo si Kristo, ikaw ang templo ng Panginoon. Amen? Palagpakan natin ang Diyos, no? At ang panghuli, ang magandang hamon, kung ang templo daluyan ang pagpapala ng Diyos, ang krus ni Kristo daluyan ang kaligtasan, bawat isa sa atin ay instrumento ng Panginoon para madama ng mundo ang pagpapala, kagalingan at pagliligtas ng Diyos. Kaya meron tayong misyon, bawat isa sa atin. Pagkatapos ng misa, sinasabi ng pare, no? The Mass has been ended, let us go, no? And spread the love of God. Tayo ngayon ang magiging templo ng Diyos. We are the body of Christ. Tayo ang templo ng Panginoon. Sa isang nagugutom, tayo magpapakain. Sa isang nakakulong, tayo magbibigay ng pag-asa. Sa may sakit, tayo ang magpapagaling. No? Sa nauuhaw, tayo magbibigay ng tubig. Sa walang trabaho, tutulungan natin magkatrabaho. Di ba? Walang bahay, tutulungan natin magkabahay. Walang trabaho, walang puhunan. Tayo ang instrumento upang magbigay ng the water, the symbol of water of blessings. We are the blessing. Habang pinagpala tayo ng Diyos, tayo magiging blessing sa kapwa natin. No? Para ang mundo ay madama ng mundo ang blessing ng Panginoon sa pamamagitan natin. We are the church. We are the temple of God. No? We are the instrument of the Holy Spirit in the Christification. Maganda yung word na yan, ha? Christification. Sabi nyo nga, Christification. Diba? Christification is the transformation of the world. Transformation. Tulad nga ng ating gobyerno, palpak ang gobyerno natin. Paano natin babaguhin ang gobyerno? Sino ba na bumoboto? Di tayo rin. Tayo rin mga Katoliko ang bumoboto, kaya palpak ang gobyerno, palpak tayo mga Katoliko. Di ba? Kapag palpak ang nakaupo, palpak tayo mga Katoliko. Kaya kailangan, sa darating na 2028, palitan lahat yung mga magnanakaw dyan. Ang mga senador at congressman, palitan lahat yan. No? Ng matitinong mga Katoliko at mga Kristiyano. Amen? Amen? Amen. Pero, huwag niyong kalilimutan, kailangan natin bantayan ang mga binoboto natin at niluluklok natin. Bakit? Di ba sabi ni Lord Acton, huwag mong kalimutan, Ryan, ha? Sabi ni Lord Acton, hindi Anton, ha? Acton. Ano sabi ni Lord Acton? Power corrupts. Ganyan ang power. Ikukorrupt ka ng power. Yan ang nature ng power, corrupting. And absolute power corrupts absolutely. Siguro hindi ka corrupt eh. Kasi baka wala kang kapangyarihan. Pero pag may kapangyarihan ka, abay may kapangyarihan na lalasing sa kapangyarihan. Nabubuang sa kapangyarihan. At ginagamit ang kapangyarihan para magnasa at pakinabangan para sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak at mga pamilya. Kasi power corrupts. Kaya kailangan binabantayan natin. Binabantayan yung mga nakaupo. Di ba sabi nga ni Edmund Burke? Ano sabi ni Edmund Burke? Evil exists because good men do nothing.
O, lumalaganap ang kasamaan kasi mabubuting tao, deadma, walang pakialam. Kaya babantayan natin. Palitan natin ang gobyerno, pero bantayan natin yung mga nakaupo para hindi matukso. Kung matukso, patata ka. Paano natin babantayan? Kailangan sabihin natin, transparency ng pondo. Huwag nyo tinatago. Transparency. Ano pa? Check and balance. Kailangan may nagbabantay. Check and balance. Kailangan may audit para nga hindi matukso. Kasi nga, power corrupts. The nature of power corrupts. Kaya nga sabi ni Pope Francis, authentic power is service. Ang power ginagamit para maglingkod, hindi para paglingkuran. No? Kaya mahalaga yan. No? So sa pagpapatuloy ng ating misa, pinagpapahalagahan natin ngayon ang templo ng Panginoon. Ang simbahan ay templo ng Panginoon. Dumadaloy ang biyaya. Si Kristo, ang templo ng Panginoon. Pinakamataas na templo ay ang katawan ni Kristo. At tayo ngayon nabinyagan na. Tayo na ang templo ng Panginoon. Sa atin dumadaloy ang kaligtasan ng sanlibutan. Christification of the world. Pagbabago ng mundo, no? Pagpapala ng mundo, at kaligtasan ng mundo, ang instrumento ng Diyos ay ang kanyang church. And we are the church. We are the temple of God. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.